Welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel. Ako si Adrian. Dahil napakaraming nagtatanong kung magkano ang sinasahod ng factory at warehouse dito sa Poland. Dito sa video ay bibigyan natin ng kasagutan. So, once again, ito ay gabayin nyo lamang para dun sa mga gustong mag-abroad dito sa Poland or gustong magtrabaho dito bilang factory or warehouse. So, unahin muna natin syempre napaka-in-demand or napakaraming Filipino worker sa factory dito sa Poland at sa warehouse din maraming mga Filipino workers dyan. So inuulit ko mga kababayan, ito ay gabay nyo lamang. So meron ako ditong gabay para at least ma-discuss ko sa inyo ng maayos. Unahin muna natin yung sa warehouse. So sabi dito, so ito ay latest typical salary bilang warehouse worker. Ang average gross ng warehouse dito sa Poland ay nagkakahalaga ng 5,500 to 6,500 PLN monthly. So, nakalagay din dito sa article na binasa ko. Ito ay depende sa kontrata ng manggagawa or sa binigay ng employer ninyo or ng agency ninyo. At sa aking obserbasyon, dahil nga hindi naman ako nagtatrabaho sa warehouse, yung mga kakilala lang nating mga kababayan at yung kabatch ko na lumipat sa pagiging warehouse at factory, kaya meron akong idea. So, magandang magtrabaho sa warehouse mga kababayan dahil hindi hassle yung trabaho ninyo, kumbaga walang masyadong stress. Mahaba lang talaga yung oras na gugugulin nyo sa trabaho. And although meron din kayong mga magagandang days off or mga vacation, at alam ko yan dahil meron tayong mga kaibigan na mga Pilipino na nagtatrabaho sa warehouse. So nakakausap ko yung mga yan. So shout out kay Kuya Ralph at shout out sa mga Pilipinong nakikilala ko sa Gdansk. So community, meron kasing community sa Gdansk ng Pilipino dahil meron din dong sari-sari store. At ang pangalawa, syempre ang in-demand na factory workers. So sinasabi ng iba na mga Pilipino ang salary sa factory ay per kilo, per hour, at hindi ko alam kung bakit yung iba ay per kilo. So wala nga akong idea pagdating sa ganyang kalakaran, yung per kilo nilang sinasabi. Pero ang alam ko, syempre pag factory ka, mas malaki yung sinasahod mo dahil meron kang ino-operate na machine. Or kumbaga meron kang specific na ginagampanan sa loob ng trabaho. Kumbaga operator ka ng isang machine, kaya mas malaki yung sahod siguro. At yan yung nakalagay dito sa article. So ang sinasabi ng article dito, sa factory worker ang gross salary ay nagkakahalaga ng, so ang entry level ng production worker sa factory ay 4,700 to 7,000 PLN monthly. So gross to mga kababayan ha. So ang typical beginner about 5,500 to 7,000 PLN ang gross. So ang average manufacturing salary naman ay 8,000
to 9,000 PLN monthly. So napakalaki nito. Siguro ito yung mga matatagal na sa kumpanya or sa pagiging factory workers, ano? So national average ng manufacturing dito sa Poland ay nagkakahalaga ng 8,800. So gross pa rin yan. So include yung skilled worker, ano? So yung meron siguro silang mga posisyon doon sa loob ng factory area, ano? So ito ay gabay nyo lamang mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, napakaganda naman ng ganitong sahod. Yung 8,000 to 9,000 na sahod dito sa Poland ay napakalaki na nito mga kababayan. So simple idea lamang, sabi dito sa article na low basic factory job ay 4,700 to 6,000 gross. So normal factory job ay 6,000 to 8,000 gross. So experience or good factory, so 8,000 ang gross. So ito nga, ano, magaganda nga. Hindi ko kayang ipaliwanag, so paki-comment ng mga nagtatrabaho sa factory worker kung bakit ganito yung kalakaran sa pagiging factory dito sa Poland. So siguro may mga entry level, yung mga wala pang experience, yung mga baguhan. So ang salary nila ay umaabot lang ng nasa 4,000 to 6,000 PLN. So at least meron kayong idea mga kababayan. Kaya siguro yung ibang mga kababayan natin dito sa Poland ay napakalaki din ng naiipon at marami silang napupundar. So saksi ako dyan. At nakakapag-travel sila dito sa iba't ibang Schengen country dito sa Europe. Dahil nga malaki yung kinikita ng pagiging factory. So although mahaba yung oras ng pinapasok nila sa kada araw, pero bawing-bawi naman kapag sumahod sila monthly. So yan yung talagang pinaglalaban din ng ibang mga kababayan. Pagdating sa salary ay malaki yung mas malaki yung kinikita nila kumpara sa mga nagtatrabaho sa hotel, ano, like waiter, cleaner, or other skilled job dito sa Poland. At ang kagandahan pa, kapag factory kayo dito sa Poland, syempre may mga vacation din yung mga yan. So saksi nga ako dyan dahil si Kuya Ralph yung kabatch ko dati. Sabay kaming dumating dito sa Poland at sabay yung permanente ng kontrata bilang hotel worker, pero nag-give up siya kasi hindi niya kaya yung trabaho sa pagiging hotel worker. So, lumipat siya sa isang factory malapit sa Warsaw at hanggang ngayon ay nandun siya at nakikipagsapalaran. At napakarami na naipundar niya. So, nakapagpagawa na siya ng bahay. So, 3-story na bahay sa Pilipinas. At talaga namang todo kayo dyan si kapatid, ano. So kaya yung mga nangangarap syempre pumunta dito sa Poland bilang factory worker, i-enjoy lang ninyo yung mga pagkakataon na binigay sa inyo ng employer at ng gobyerno. Syempre maraming gustong pumunta dito, pero yung iba ay nagkakaroon ng struggle. At para naman doon sa mga gustong kumita ng napakalaking halaga, so pagiging factory worker yung pasukin ninyo, dahil mahaba nga yung oras na binibigay sa pagiging factory worker dito sa Poland. At kung meron kayong mga pinapag-aral sa Pilipinas, kung meron kayong mga pinapagawang bahay, kung gusto ninyong magpundar ng business at gusto nyong ma-achieve yan, so pasukin ninyo ang pagiging factory mga kababayan, kasi nandyan ang malaking kitaan or malaking salary, ano? Lalo na sa mga panahong ito dito sa Poland ay gumaganda yung ekonomiya, maraming mga investor,
maraming gustong maging owner ng company dito. At syempre yung production worker ay kumukuha sila sa mga Asia or sa mga foreign workers, at hindi naman nagtatrabaho sa Poland yung mga local bilang factory. Syempre may mga posisyon yan, boss, manager, or supervisor ang mga trabaho niyan kung meron kayong nakakatrabaho. And usually ang makakatrabaho nyo sa pagiging factory ay mga Ukrainian, dahil nandito sila, yung mga refugee at yung mga nakikipagsapalaran din dito ang mga Ukrainian. So sila yung makakatrabaho nyo dito, mga kababayan. Kaya alam mo na yung ideas na pwede mong pasukin dito sa Poland para dun sa mga nagtatanong. So tandaan mo, mas malaki ang kinikita ng factory workers. Yung iba ay sinasabi na per kilo sila sa pagiging factory. Sila siguro yung mga mushroom picker, yung per kilo. So correct me if I'm wrong, kasi of course yung mga mushroom picker kinikilo yan. Yung mga fruit picking, hindi ko alam kung paano yung kontrata nila, kung per kilo rin ba sila. Basta alam ko, marami akong nadidinig na sa factory ay merong per kilo ang labanan. Although hindi ko alam kung ano yung kontrata nila kapag gaganyan yung sahod nila. Syempre hindi naman ako expert, at sabi ko nga sa inyo, nagbibigay lang ako ng ideas bilang OFW dito sa Poland, at ang field ko ay sa hotel industry. So kapag may nagtanong na kabayan, sasagutin ko lang yan at bibigyan ko ng ideas. So base sa mga obserbasyon ko dito, sa mga nakakausap kong mga kapwa ko Pilipino or kapwa natin Pilipino, at sa mga local syempre na nakakatrabaho ko, so it means local yung mga Polish people na nakakausap ko dito. So anyway, kung gusto niyo naman ang pagiging hotel industry or pagiging hotel worker, so pwede kayong mag-comment dito sa aking video, magtanong kayo at bibigyan ko kayo ng kasagutan, kasi dyan ako expert. 5 taon or more than 5 years yung experience ko dito sa Poland, at nagtapos din ako ng hotel industry sa Pilipinas. Nag-experience din ako dyan sa Pilipinas. Kaya kung may mga katanungan kayo sa trabaho pagdating sa hotel industry, so I'm willing at bibigyan ko kayo ng mga ideas kung ano yung mga trabaho, at mapapanood nyo na rin dito sa videos ko sa YouTube, So search nyo lang yung pangalan ko na Adrian Wagan. Nag-iisang Adrian Wagan dito sa Poland na gumagawa ng mga ganitong video para magkaroon kayo ng idea, yung mga nangangarap pumunta dito sa Poland. At anyway, maraming salamat nga pala dun sa mga patuloy na sumusuporta sa aking iba't ibang social media account. So para dun sa mga bagong nakakapanood ng mga ganitong video, ako si Adrian at isa akong OFW dito sa Poland, mga kababayan, na nagbibigay ng ideas, tips at personal experience ko dito for more than 5 years sa Poland. At para dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-subscribe naman po nitong aking YouTube channel. And pakishare mo na rin sa ating ibang mga kababayan ang mga ganitong video para magkaroon sila ng idea, at ng pagdating nila dito sa Poland ay hindi sila ma-scam ng ating kapwa Pilipino. So anyway, once again, ako si Adrian and God bless mga kababayan.